Mga ate ko, handa na talaga ang maleta papuntang Boracay. And ito na nga yung biyahe namin papuntang Naiya. Wala kami sa airport. Take of photos and videos dahil first time namin to as a family. Ganito kaaga kami dumating pero sobrang dami ng tao. Ang daming tao. Una namin pinuntahan is yung check-in and bag drop. So dahil na-rebook yung flight namin, dito na kami nag-check-in para magkakatabi. Ang next namin dyan is yung security check. So dito naman guys, tandaan nyo na ilabas nyo na yung mga gadgets nyo out of the bag para hindi na kayo umulit kagaya ko. After naman nito, nag-quick snack lang kami. Pre, as a magugutom na person, ayan, bumili kami ng snack. Medyo mataas lang yung mga prices dito sa airport. Take note na lang. Dito kami tumambay para mag-iintay. Siyempre, onting chika muna while waiting. Finally, dito na kami sa may boarding gate. So, guys, sa Cebu Park, medyo pwedeng mag-change yung gate from time to time. So, make sure na tinitingnan natin. Bago pala kayo guys mapunta dito, sasakay muna kayo ng bus para ihatid dito sa may plane. Hindi naman halata na sobrang saya ko, diba? Kasi kanina pa ako video talaga ng video. E din pala sa first row, ikaw yung pinakaunang lalabas. Kaswerte naman talaga ng kapatid ko, naka-windows. Siyempre, gusto ko din i-video yan, kaya binigay ko yung camera sa kapatid ko para mag-take ng few shots. Kasi hindi naman araw-araw na ganyan ang view. 45 minutes to an hour pala yung expected na travel time papuntang Boracay. Pero mas maaga kami dumating, mga 35 minutes lang. So, at 12:41, lumapag na kami. And alam nyo, nakaka-amaze lang na kahit yung ganitong view, hindi naman kasi daily, diba? Video ko talaga para pag napanood ko ulit to, alam niyo, maalala ko ulit yung feeling na lumapag kami sa Katiklan Airport. Gusto ko rin sana mag-picture dun sa may Katiklan Airport na sign, kaya lang bawal daw pala. So, nag-selfie na lang kami, tapos medyo malayo dun sa sign. So, pwede na rin. Ito pala sa airport, maliit lang siya. And kapag kakalapag nyo lang sa mga 10 to 15 minutes bago nyo makuha yung bag. Meron palang comfort room banda dyan. Ayan, sa may left side, nakita nyo may mga tao doon. And then, pag dinare-diretso nyo siya, mapupunta na kayo doon sa may mga parking ng van. If nag-book kayo sa mga hotels nyo or if gusto nyo mag-van and then pwede kayo dito magbayad sa counter na yan. If gusto nyo mag-tricycle, diretso nyo lang palabas ng gate, then matutumbok nyo na to ang terminal. Sige. Meron dito ang counter, dun kayo guys magbabayad. So, nandito na kami sa Katiklan Airport at inintay namin ang aming mommy and daddy. Yung isa. So, dalawa kami dito. Let's go. Ang ganda guys ng tricycle nila dito, tingnan. Saan po itong mga, maleta? Doon na lang ma'am sa harap ma'am, dito na lang isa. Doon ka na kaya sa harap? Ako na sa likod. At dito sa video na to, kita nyo naman nagkaroon pa ng aberya sa daan kahit saan talaga ang road rage. Pero buti na lang din, mabilis lang din na dumating yung enforcer siguro at nasita niya na agad yung nag-aaway dito sa daan. So, very thankful naman na hindi nagtagal kasi kung nagkataon, di ba, ang hassle. Thank you sir talaga. So yan, ang ganda ng view guys. Then ito ako, nasa likod. Alright. Ayan, saglit lang at dumating na kami sa Katiklan Jetty Port. So, nag-avail pala kami guys ng iPass. So, pag nag-avail kayo guys ng iPass is napakabilis lang ng proseso. Talagang kailangan naka-ready lang yung QR code. And then, pupunta na kayo dun sa booth ng iPass and then i-scan na lang nila kayo. Hindi nyo na kailangan magtagal, pumila sa loob. Pero kung gusto nyo yung DIY, go, why not? Pero ayun, kami kasi mga tamad kami pumili sa ganyan. Kaya nag-iPass na kami. Very convenient siya. And dun sa iPass guys, kasama na yung boat ride. Ayan, yung mga maleta namin nandyan. Secure naman, hindi naman siya malalaglag. Ayan, this is around 1:46 p.m. More later. Mga ate ko, 12 minutes lang yung boat ride.
And keep in mind na lang din na hindi siya as smooth as you can think. Kung hindi ka pa nakakasakay sa boat, pwede kang mahilo. Baka may seasickness ka pala. Magdala ka na lang ng white flour or anything na makakapagpatanggal ng hilo mo. So guys, wala kaming binook na van, kaya pag bumaba kayo, magtanong kayo ng e-trike. Wala na dito nung mga tricycle na di gasolina. E-trike na daw talaga yung dito. Hindi na namin nadaanan yung sign ng Boracay kasi nagpa-help kami kay Kuya bitbitin yung mga luggage namin. So, dire-diretso na kami. Ito pala yung updated taripa nila nung January, mid-January. So, dahil 5 kami, sumakay kami sa may pedicab na kung tawagin. Ganyan kalaki yung pedicab. Mas malaki siya sa e-trike. And ayun, nandito na kami sa hotel namin sa La Carmela de Boracay. At 2:22 p.m., nandun na kami sa lobby, ready for check-in. Mga ilang minutes lang din, and then finally, ihatid na nila kayo dun sa room nyo. So, ito pala yung naging room namin, 309 sa may East Wing kami. And of course, room tour. Ito pala yung bathroom sa La Carmela. Merong shower area. And meron din tayong big mirror. Meron naman kasamang blower guys, pero very old na. Meron ding maliit na cabinet. Then meron ding safety deposit box. And meron din tayong mini ref. Then, yung room pala na kinuha namin, meron ng 3 beds kasi 5 kami. So, merong 2 magkatabi sa 2 beds. Meron din silang veranda. Maliit lang, pero pwede na. Ayan. So, ganyan yung view. Makikita nyo lang din is yung kabilang wing ng La Carmela. And then, of course, yung ibang veranda dyan sa baba. Mas malaki yung veranda sa baba. Not so sure kung anong tawag dun sa room. Pero yung sa amin, maliit lang. Of course, discount sa Stay One. So, onting walk lang, guys. Kita nyo na yung beachfront and ang ganda talaga. Kinagabihan pala, nag-decide na kami na kumain ng dinner sa may Henan Sapphire. Ha? Yung Boracay. Ay, oo nga. Henan. So, from La Carmela de Boracay, I think boundary siya ng Station 2 and 3 in the middle. So, kailangan namin mag-walk papunta dun sa may Henan Sapphire. So ngayon, naglalakad tayo papuntang Henan. Gugutom na kami. Gugutom na. Kakadaan lang namin sa Sea Breeze. Dito tayo sa Henan Regency. Dito na tayo sa famous uptown. And Jollibee. Ano yung Jollibee? Talagang pinunta namin dito Jollibee. Katabi ng Jollibee is yung D-Mall. D-Mall. Grabe, pagod na ako. Dito na tayo sa Epic. Pagod. So, meron pala. Oo nga. Oo nga. Nire mo ka man. Tapos, ano to? Homemade ice cream. Then, katabi nito, ayun yung Idalicious. Ayan o. Yung Idalicious na binablog ni Mark Paragas. Ang ganda ng taas nila oh. The district. The District. The District. Ano ba to, hotel? Ang ganda ng ano nila. So, may pa rooftop. Ito na ata yun. Ano ba yun? Is this it? Is this the Henan? Ay, ito na yan! Ito na! We are here! The Henan Sapphire. After long walks
Andito na rin finally. Mga ate ko, pakita ko sa inyo yung mga foods na meron dito sa Hen Sapphire. First is itong Japanese area nila. So, makakita kayo ng mga sashimi, ng mga maki, sushi, ayan, mga kani. And then, of course, meron silang soy sauce tower, meron din mga wasabi, mga kalamansi, and meron sila ditong Japanese station katabi lang nun. Meron ding mga steamed seafoods like shrimp, and yung isa is scallops. And ayan, may mga garlic butter sauce, mga spicy sauce. And then here, may bread. And may mga pork soup dyan na pwede nyong ipaluto. For me, hindi na ako kumuha yan guys kasi hindi ako mahilig sa mga soup. Then, meron din dito mga fry stations. So, yung mga mahilig sa fried dyan. Dami ring sauce na kasama. And then, here sa area na to, marami ring seafood. Yung mga flavored, yung mga may Cajun, yung mga very saucy. Yan, scallops ulit, squid, shrimp. Ang sarap guys. Yung mga barbecue na yan. And then, yan guys, may mga sauce na pwede nyong gawin. Then, kung nakikita nyo yung mga maki pang refill yun. Then, dito naman guys, yan. Yung steak and yung mga bagnet lechon roll katabi ng desserts. Dito guys, pag gusto nyo, sabihin nyo lang, ituro nyo lang yung dessert and then iabot sa inyo. Then, meron din sila guys mga fresh fruits kung mahilig kayo sa mga fruits. Ayan. Pwede pantanggal umay. Meron din sila mga dim sum, mga chicken feet. And actually guys, ang dami pa nilang food dito. Yung iba nga hindi ko na alam pero tinitikman ko yung mga kakaiba. Para alam nyo, magkaroon ako ng idea kung ano yung mga pwede kong lutuin sa bahay. Meron din pala ditong salad guys. Ayan, pero ako, in-skip ko yan. Hindi ako mahilig sa salad. And of course, ayan, meron tayong mga Mexican area dito. Yan, yung mga shells na yan, tacos, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Meron din dyan yung mga nilalagay na ham and cheese dun sa board. And may mga garlic bread, ham, yan, pwede kayo kumuha yan kahit balik-balik pa. And of course, guys, may rice dito, plain rice, fried rice, veggie rice. Yan, may mga potato dish din. Mga mabibigat yan sa tiyan, guys, kaya iniwasan ko yan. May gulay din pala dito. And then in here, may mga pasta. Guys, meron din mga chicken. Then, yung katabi niyan, pork. Pork yan din. Sarap niyan. Parang pizza na pork ganun. And ito naman, para siyang bistek. First round ko. First round ni Daddy. Mami. Ihan. Ito, ni Ate Andre. So, ayan guys, after namin mag-pray, talagang kumain na kami. Gusto ko lang din i-capture yung moment na nag-dinner kami as a family and we get to experience this trip na buo kami and kami lang talaga, solo family. So, mapapa-thank you Lord na lang talaga ako kasi na-experience namin to. Huwag yun din pala bilangin guys kung nakailang balik kami. Basta ang sarap talaga dito. Although, hindi talaga siya ganun kamura. But I would say, pag try kayo dito guys sa Henan, make the most out of it. I-prepare nyo yung tiyan nyo para sulit naman talaga. Ngayon, dessert na tayo guys. The best. Okay. At hanggang dito na lang guys, yung day 1 vlog. Ito nga pala yung ilang clips nung pauwi na kami. And ang nightlife dito guys, grabe. Patingnan nyo na lang to. I wanna tell you I love you, living dear. Yeah, yeah. I wanna
So, yun lang guys for day 1. Thank you for watching.